kami ng kapatid ni Marcos. He threatened us. Sa pagkaalam ko, both brothers are connected to gangsters. The threat is real, Grace. Wala silang kinakatakutan, wala silang kinikilalang batas. They can murder you. Bakit naman sila tatargetin? Si Marcos yun. May mga connection siya sa gang na yun. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa kapatid mo. As long as you're with me, wala ka dapat ikatakot. Dahil ako mismo ang magpapabagsak kay Ate Grace. Kung nagpunta ka dito para manggulo, umalis ka na lang. Nakausap ko na si Tita Stella at gusto niyang umalis kayo dito. She wants you to get out of our house. Layas! Bulag ako, Johnny, pero hindi ako papayag na mas mahina ako kaysa sa'yo! Lalayas na kami dito sa pamamahay na ito para matigil na yung kalupitan mo. Hindi lang dito, kundi pati sa buhay ko! Ayoko na kayo makita at gusto kong magdusa kayo, lalong-lalo ka lang! Layas! Alam naman ni Ate Chari na muntik na tayo mapahamak doon ah. Kaguluhin po na naman tayo ng pamilya ni Marcos. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganun pala ang galit ng pamilya ni Marcos. Wala naman pala siyang kasalanan. Para akong may kasalanan kung bakit nagkaganyan si Chari. Malapit na po ako mag-birthday. Ang gusto ko lang po, magsama-sama po tayo sa birthday ko. Kung gusto mo magkaayos tayo, edi kayo ni Nanay yung pumunta dito. Hindi naman po pwede yun. Nina, I'm sorry. Naniniwala ka ba na hindi ako ang nag-rape kay Grace? Inaway ko na si Ate Grace, di ba? Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan ni Ate Grace. E paano kung ako nga? Isusumbong mo ba ako? Nangyari? Si Ate Chari po, papatayin po siya. Nina. Panaginip lang yun. Paano kung magkatotoo, Ate Grace? Paano kung may masamang mangyari nga sa kanya? Huwag naman sanang pahintulutan ng Diyos na mangyari yon. Ang dami-dami ng pinagdadaanan ng pamilya natin. Ayokong mawala si Ate Chari. Kahit siya yung pinakapasaway. Kahit lagi po niya tayong inaaway. Lalo na si Ate Grace. Ayoko po siyang mawala. Pauwiin na po natin siya dito sa atin. Nina, lahat naman tayo mahal si Chari. Pero siya ang palaging nagpapabulag sa galit at inggit niya. Siya ang bumabaliwala sa atin. Umiyak. Basta, hindi ako naniniwala kay Ate Grace. I mean, you might have been an addict before, and you might have done some things that you're not proud of. I mean, trinay mong pabagsakin yung sarili mong kapatid at galit ka sa mga magulang mo. Pero William, pareho lang naman tayo eh. Sometimes, we just do these things without a reason. Pero, yung pangre-rape, medyo iba na yun. And you know what, William? Let's face it. You're a good-looking guy with a lot of charisma. So, kailangan mo ba talaga mang-rape ng babae? I mean, kahit naman na sino, willing naman sumama sa'yo eh. Chari, kaya gustong-gusto kita. Ang lakas ng paniniwala mo sa akin. Oo naman. Hindi ako naniniwala kay Ate Grace. O kahit na sino man.
Nay, mauna na po ako, ha? Nasa kanto na po kasi si Diana. Teka. Teka, Grace. Sandali. Kumain ka muna. Maghahanda ako ng agahan na. Wala pala tayong lulutuin. Nay, okay lang po. Ihahatid po ako ni Nina dyan sa kanto tapos dadaan na din po siya sa kalenderya. May pera pa naman po ako eh. Hintayin niyo na lang po yung pagkain, ha, Nay? Ano ba naman to? Pagluluto lang, hindi ko pa magawa. Simula kasi nung mangyari ang lahat ng ito. Yung kahayupan ni William na ngayon lang natin nalaman. Yung pagpapalayas ni Achari sa atin. Ang sakit-sakit. Hindi ako mapalagay. Hindi ako makatulog ng maayos. Nay, magpahinga na lang po kayo. Huwag niyo na pong dibdibin. Ha? Kumikilos naman po ako para maging maayos ulit ang lahat. Magtiwala lang kayo sa akin, Nay, ha? Ate? Ate, halika na po. Sige, Nay, mauna na po kami, ha? Sige po. Ha? Sige po. Sige po, Nay. Halika na po. Oo, kanina. Ate, malapit na po tayo. Iba na po pala yung sakayan ngayon. Ang dami po nagbago. Talaga? Ay, oo nga pare, no? Idol ko yan eh. Oo nga. Gaganda naman yan. Miss, pwede ba maingay yung number mo? Pwede ba maging textmate ang bulag? Di mo ba alam na sexual harassment yung ginagawa mo? Pwede kitang idemanda sa mga sinasabi mo. Kakatakot ka naman. Masyado kang seryoso. Ano ka ba? Tama na yan. Una kasi. Miss, pasensya na. Oh, Tama na yan. seryoso. Sabi. Nina, huwag kang dadaan dito mamaya, ha? Umikot ka, maghanap ka ng ibang daan pa uwi. Sige po, ate. Hatid po muna kita sa kanto. Grace, Diana. John? John, gusto sana kitang makausap. Hihingi kasi sana ako ng advance. Biglaan kasi yung pagbalik namin sa dati kong bahay. Madaming kailangan ayusin. At isa pa, gusto ko sanang ipa-check up si nanay. Grace, now is not a good time. And I'm sorry, but I think you should go. Bakit? Finally, you're here. Tita Stella, Huwag mo nga akong matita-tita. And there's no need for pleasantries, especially now na pinagbintangan mo si William. Walang yakap talaga. tita. I said don't call me tita. And more than that, no need to come to the office anymore because you are fired. Hindi niyo naman po ako pwedeng tanggalin sa trabaho nang walang rason. Illegal dismissal po yan. Are you threatening me? Ha? Hindi ka ba pinakontento na binigyan mo ng kaso si William? Ako ngayon nirereklamo mo? Baka nakakalimutan mo na pag-aari ang kumpanya ito ng aking anak ng aming pamilya. So I can do whatever I want and when I say get out, you get out! Tita, wag naman po ganyan. Ate Grace, bingi ka ba o sadyang bobo ka lang? Hindi mo ba naiintindihan? Tita Stella wants you out of here. Chari, huwag ka nang makisawsaw. Hindi ka nakakatulong. Who says I want to help you?
Okay, sige, tutulungan kita. Tutulungan kitang umalis dito. Get out! Want me to call security? Necessary, okay? Tita! Get out of here! Get out! Wait! Get out! Ano ba? No! You want me to call security? Huh? How you want me to do that? Get out! Out! Ay, nako. Pinaglihi talaga kay Satanas yang si Chari, no? Sigurado kayong hindi ampon niyang kapatid mo? Sunod-sunod naman. Lumipat kami ng bahay, tapos wala akong trabaho. Ito ba ang parusa ko para sa paghahanap ng hustisya sa nangyari sa akin? Nakakaloko naman. Ako pa yung nadehado. Gusto ko lang naman na gawin yung tama. Pwede naman kasing ireklamo yun. Alam mo, Diana, kung kliyente yan din ang sasabihin ko. Pero si Edward, lalo lang siyang maiipit sa akin at sa pamilya niya. Kaya, Diana, mas mabuti sana kung wag mo na lang sasabihin sa kanya yung nangyari dito sa opisina. Okay. Ba't di mo i-try mag-apply sa amin? Or kung saan man sa iba, kung saan mo gusto. I'm sure makakahanap ka kagad ng trabaho. Sana nga. Kailangan ko talaga para kay nanay, kay Nina. Hello? Top 10 ka kaya sa bar? Pwede ka rin bumalik dun sa firm niya na Joel, di ba? Maganda naman yung record mo dun. Oh, speaking of, sabi ni Joel din na tayo magkita-kita. Dumaan siya dun sa lamay ni Marcos para magtanong-tanong. Kahit ano pang gawin nilang pang-iipit sa akin, hindi ako aatras. At kahit ilang beses pa nila akong itulak, babangon at babangon ako. Pagdating ng araw, sila naman ang pababagsakin ko. Edward, Grace. Edward, huwag mo sanang masamain na kasama ko si Joel. Sila kasi ni Diana ang tumutulong sa akin. Grace, I trust you. Joel, pasensya na sa mga initan natin noon, ha? As you know, I wasn't myself. Pero alam ko naman na tinutulungan mo si Grace, kaya maraming salamat. Diana, to you too, of course. Maraming salamat sa pagtulong mo kay Grace. Okay, so does this mean na ceasefire na kayo? Edward, huwag mo sana isipin na kalaban o kaaway ako. Mandami yung kasalanan at pagkukulang kay Grace noon. Ito lang ang paraan ko para makabawi sa kanya. Ang pagtulong sa kanya. Ito lang ang masabi ko sa'yo. Lalaki sa lalaki, nire-respeto ko ang relasyon niyo. Anyway, Grace, kamusta na kayo na yung Marisa? Nakahanap din ba kayo ng bahay? I mean, I could call John, he can help you. You could even loan from the office. Salamat, Edward. Huwag mo na alalahanin yun. Kaming bahala. I just wish there was something I could do to help you. Look, andito lang ako, nakakulong, hindi kita pwedeng tulungan. Sana lang nandun ako. Sana lang kasama kita sa lahat ng pinagdadaanan mo. Okay lang. Hindi naman ako mag-isa eh. Kasama ko sila nanay. Si Nina. Iba pa rin pag nandun ako. Iba pa rin pag alam kong ligtas ka. Paano kung balikan kayo ng pamilya ni Marcos? May gusto pa akong sabihin sa inyo. Galing ako sa lamay ni Marcos kanina. At sabi ng mga kamag-anak niya, matagal na palang walang mga magulang si Marcos. Matagal na siyang namumuhay mag-isa. At hindi rin daw siya membro ng X gang o ng kahit anong gang. So wala na siyang pamilya. Eh, sino nangaharas at nagpapadala ng threat kay Grace? Sino rin yung nagpadukot sa akin?
Diana, Grace, hindi ko lang masabi sa harapan ni Edward kanina dahil kapatid pa rin niya si William at wala akong ebidensya. Pero paano kung si William nga ang may gawa ng lahat ng yun? Paano kung sinadya niyang takutin kayo para lumipat kayo sa townhouse nila? Well, if that's the case, then malala na talaga yung psychological problem ng lalaking yan. But we can't use that theory alone. Tama ka, kailangan natin ng ebidensya. Hindi ko alam kung gaano karami ang kalokohan ni Kuya William. Pero ang importante sa akin ang maparusahan siya para sa ginawa niya sa akin. Sandali nga, tatawagan ko yung contact natin. Call Louie. Hello, kamusta dyan? Attorney Grace Evangelista. Meron na bang balita sa prosecutor tungkol sa reklamo natin? Wala pa nga, attorney. Inaantabayanan ko rin. Sige. Balitaan mo na lang ako kapag nakapagbaba na ng desisyon, ha? Salamat. O, Nina, bakit ka tumatawag? Don't tell me na nagsumbong ka agad sa'yo sa Ate Grace. Anong sumbong? Tungkol saan? Wala. Bakit ka ba kasi tumawag? Ate, si nanay masama na po yung pakiramdam. Kawawa naman po siya. Hindi ko na problema yon. Alam mo, kung sumama ka lang sa akin, edi sana nasa maayos na yung lagay ninyo, di ba? Ate, magbati na po kayo ni Ate Grace para magsama-sama na po tayo ulit. Eh, bakit pa? Masaya naman kayo dyan, di ba, na wala ako? Hindi nyo naman ako kailangan eh. Hindi po totoo yan. Kagabi nga po iniisip po kita eh. Kasi namimiss kita kasi. Kasi mahal po kita. Ate. Ate, huwag ka na po magalit kay Ate Grace. Pati sa amin. Ayusin na natin to. Magkasundo-sundo na po tayo, ate. Kahit yun na lang po yung birthday gift mo sa akin. Nina, kung talagang mahalaga ako sa'yo, dapat ako yung pinili nyo. Pero hindi eh, si Ate Grace pa rin. Alam mo, kahit ikaw eh, laging siya yung kinakampihan ninyo. Ayoko naman po talaga na may kinakampihan sa inyo eh. Ayoko po na nag-aaway kayo. Kung yun ang ikinakasama ng loob mo, ate, sorry na po. Huwag po kayo magalit sana. Buuin na po natin ang pamilya natin. Sorry po talaga. Ako na po ang humihingi ng sorry para sa aming lahat. Please. Please, Ate Chari. Hindi. Dahil hanggat kasama ninyo yung babaeng yan, hindi mo ako mapapabalik dyan sa inyo. Kaya pwede ba, Nina? Tama na yan. Huwag ka na magpaawa dahil hindi mo ako makukuha dyan sa mga paiyak-iyak mo. Nina? Po. Umiiyak ka ba? Sinubukan ko po kasing kausapin si Ate Chari. Pero galit pa rin po siya eh. Mukhang hindi na yata talaga magbabago yung kapatid mong yan. Nay, kung dati po, ilang taon po tayong hindi nagkaayos-ayos. Pero bumalik naman po siya, di ba? Sa tingin ko po, babalik at babalik si Ate Chari. Kasi ganun ang pamilya, di ba? Ano nga? Nay! Mukhang masama na po ata yung ubo niyo, ah.
wala to. Makukuha naman to sa pahinga eh. Nay, may lagnat po kayo. Ba't hindi niyo po sinasabi? Naka. Bibilan ko po kayo ng gamot. May ekstrang pera naman pong iniwan si ate. Papahinga lang ako. Nay! Tensya ko. Nay, basta pagbalik ko po, aalagaan ko po kayo, ha? Pagluluto ko po kayo ng itlog, kahit hindi po ako marunong magluto. Basta, Nay, magpahinga po kayo. Huwag malikot. Babalik po ako kagad. Love you. Sige po, Nay, ah. Yun o, may sauce na, pare. Pare, lagay mo na yun dito. Pre, kanina pa namin hinintay yan eh. Puro chicks na ka naman, pare. Ay, bakit niya? Huwag kayo lalapit! Mamatay ko na! Huwag kayo lalapit! Mamatay ko na! Mamatay ko na! Kay Joey, tama na yan. Papayagan ko naman kayo ah! Pare, pag-usapan nyo na lang yan. Nilalaglag niya ako! Sinasabihan ako ng adik! Hindi naman ako adik eh! Hindi lumamit! Papatay ko na! Tulong! Tulong! Nalalapit sa inyo! Huwag mo na itabi yung bata! Tutulayan ko na! Marisa! Marisa! Si Nino! Si Nino! Si Nino! Bilisan mo! Bilis! Dalihan mo! Bilisan mo! nangyari dito? Tulong! Tulong! Nalalapit sa inyo! Huwag mo na itabi yung bata! Tutulayan ko na! Grace! Grace! Grace, si Nina! Si Nina! Bakit? Anong nangyari? Tulungan natin siya. Ha? Dahan-dahan. Nina! Pare, hawag niyan, pare. Pare, wag. Pare, hawa sa bata. Brad! Huminahon ka! Huminahon ka! Pag-usapan natin ito na maayos! Diyan, huwag ganyan. Pare, Brad! bitawan mo. Ako ng mga pulis! Brad, huminahon ka! Ayusin natin yung problema mo! Pare, pag-usapan nyo na lang. Bitawan mo yung bata! Pare, bitawan mo. Bitawan mo yung bata! Nina! Dali lang! Wala lalaban! Patay ko na! Pare, di na siya magwala. Nina! Nina! Nina, kapit ka lang nga. Nandito na tayo sa ospital. Nina! Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita. Nina! Hanggang dito na lang po tayo. Kami na bahala sa kanya. Ako na bahala sa pasyente. Hindi pa nagkakasakit yan. Nay! Ano ba itong nangyayari sa atin? Anong kamalasan to, Grace? Wow! There. Go. Start eating na. What do you want? This one, the pasta. Wow. Do you want bread? Yes, please.
kailangan ng mga to. Oh, bakit? Chari, si Nina. Diyos ko naman, Joel. Alam mo kung kailangan nila ng tulong ko. Tumawag at lumapit sila sa ibang tao dahil ayoko na silang pag-aksayan ng panahon ko. Sinaksak si Nina. Malapit sa lahat ng tirahan. Nandito kami ngayon sa ospital. Ano? Chari? Ano nangyari? Ano pa bang ginagawa mo dito? Ikaw ang pumatay sa kapatid mo! Huwag po sana natin sisihin si Chari, Nay Marisa. Kung matawag-tawag na nanay, hayop ka! May karapatan ako dito, kapatid ko pa rin si Nina. Pagkatapos ng lahat ng pagtataboy mo sa kanya, ngayon tatawagin mo siyang kapatid? Nakiusap siya sa'yo, pero anong ginawa mo? Lumayas ka! Umalis ka! Huwag akong hawakan! Isa ka pa? Bakit binasura ng piskal yung reklamo ko? Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo maialis sa akin ang ipagluksa ang pagkamatay niya. Magluksa ka mag-isa mo! Layas! Umalis kayo! Hindi ko kaya magpaalam sa kanya. Ayoko! Nay, Ayoko! Ayoko! Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Dito ka lang, Nina. kung alam ko lang na mawawala si Nina, sana pinagbigyan ko na yung request niya. Chari, ang layo ng narating mo. Don't let them hold you down. At yung nangyari kay Nina, my darling, that is not your fault. That's Grace messing with your brain. Huwag kang magpapatalo sa kanya.